Yung evidence, yung flow na evidence na titignan. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence kasi they will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga eh. Kasi will be answerable to the Filipino people. Paano ka nag-convict kung wala namang ebidensya? O napakawig ng ebidensya. Ngayon, paano ka mag-acquit kung napakatibay naman na ebidensya? So dapat evidence-based, lagi nakabase sa ebidensya pipresenta ng prosecution team. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Sa point of view po ng Palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi rin po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Pinagtanggol naman ni Representative Toby Tiangco si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagkatalo ng alyansa late sa eleksyon at sinabing hindi siya ang dapat sisihin kundi ilang leader sa Kamara. Ayon kay Tiangco, naapektuhan ang boto lalo na sa Mindanao dahil sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Binitigos din niya ang paggamit ng pangalan ng Pangulo sa mga desisyong puminsala sa kredibilidad ng partido. Ani Tiangco, nasisira raw ang Pangulo sa mga bagay na hindi niya ginawa. Ano po ang masasabi niyo dito, Atty. Sal? Yung sinasabi ko po doon sa sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, nang sinisisi niya, yun daw mga naglunsad ng impeachment laban kay BP Inday Sara. At ang pinapatamaan niya, of course, hindi lamang yung mga kongresista, kundi yung speaker. Yes. At hindi raw ang dahilan ay si PBBM o si Marcos Sr., Marcos Jr. Ang naging dahilan kung bakit natalo ang alyansa, yung mga kandidato ng senador. Ito po, sabi ko nga sa akin pa yan, masyado namang obvious na maliban pa doon sa ginawa ng mga kongresista, kaya talaga natalo ang alyansa. Dahil sa lack of performance, number one, of the Marcos administration with regard to, sa pagtugon sa pangangailangan ng sambayanan. Doon lang sa problema ng bigas, di ba? Nangako siyan 20 pesos per kilo, hindi yun nasunod yun. Yung problema ng mga magsasaka hanggang ngayon, hindi naman na tutugunan yun. Ganon din sa mga mangingisda. Yung problema dyan sa West Philippine Sea, dati matahimik tayo dahil masyadong kumampito sa Estados America, binubuli tayo ng China. Ano pa? Nakikita ko ng taong bayan, anong panahon ng Duterte, marami yung mga tinatayong mga gusali, expressway, highway, bridges, kung ano-ano pa. Punong-puno. Nakakalula nga eh. Wala tayong nakikita. Yung ekonomiya natin, bagsak. Ang utang natin, lobo ng lobo. Pero wala tayong nakikitang development. Pero, maliban pa doon, ang pinakamatinding kasalanan ng administrasyong Marcos Jr., mawalang galang na sa presidente natin, siya ay pumayag sa illegal na pag-aresto, pagdidetini at pagsuko kay Presidente Duterte sa ICC sa gitna ng lantarang paglabag sa saligang batas. Sapagkat ang ating saligang batas, minamandato ang presidente ng bansa na ikaw bilang pinakapuno ng estado at ng pamalaan at ng bansa, ang pangunahing tungkulin mo
ay magsilbi ka sa sambayanan. At yung pagsisilbi niya nga ho, tinukoy na natin kanina na hindi niya nagampanan. At pangalawa, bigyan mo ng proteksyon. O yun ang hindi niya ho nagawa, yung proteksyon. Sapagkat dapat, dahil tama naman ang posisyon niya na walang jurisdiction, tinuloy-tuloy mo na yun. Kung walang jurisdiction ng isang dayuhang hukuman, bakit ka tutulong sa pag-aarestong illegal at pagdidetini at pagsuko sa kanya? Yan ay pagtataksil doon sa sinumpang mong magbibigay ka ng proteksyon sa iyong mga sinasakupan, sa iyong mamamayang Pilipino. Yan o ang dahilan. Ngayon, anong ginagawa ni Chanco? Magkaibigan tayo, Toby, ha? Ayan o sinasabi ko. Kahit na kaibigan natin, kakampi, tanungin niyo si Toby, magkaibigan kami na. Pero, pinuri ko siya. Pinuri ko siya noon na hindi siya pumirma sa impeachment. Okay yun. Okay yun. Pero yung ngayong mga paliwanag niya, na sinisisi niya, parang yun ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Yun po, unang-una, katawa-tawa na nga, na bihirang-bihira tayo makarinig ng nasa kabilang partido na magsasabi ng totoo. Nagsasabi ho siya ng totoo kasi bahagi ho yun ng pagkatalo. Yung impeachment bahagi yun. Pero ang nakikita natin, inililihis niya ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng mga kandidato sa alyansa. Nililihis niya ang dahilan kung bakit yung mga nasa Quadcom, nasa Tricom na yan, yung mga bumoto sa impeachment at saka yung mga sumira, naglumabag sa karapatan, ang pagkatao ng Vice Presidente at ng dating Presidente, yun o talaga ang dahilan. Ang ginagawa ni Toby, Congressman Toby, mawalang galang na sa iyo, kaibigan, pinagtatakpan mo ang pagtataksil ng Presidente Marcos Jr. sa kanyang sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang kasarinlan ng ating bansa. Sapagkat ang ginawa niya, na pumayag siya. Kung hindi man, kasi hindi po ba, ang talagang hinala, hindi, si Marcos Jr. ang nasa likod dyan. Kasi sabi ng DILG Secretary Remulla, sila daw ang nagplano niyan. Tinatanggi naman nila ngayon. Pero kahit na nga na hindi siya nagplano, pero pumayag ka eh. Hindi naman mangyayari kung ang presidente ng bansa hindi papayag. Isang utos mo lang yan, hindi pa pwedeng gawin niya yan. Hindi. Since alam niya na arestuin, hindi naman pa pwedeng sabihin niya, hindi ko alam. Dahil hindi naman gagalaw yung mga yan kung hindi mo alam. Hindi lang yan. Hindi gagalaw talaga yan kung hindi ka umuo. O madalit sabi, dahil pumayag ka, doon nagalit ang taong bayan. Yun talagang dahilan. Ang ginawa niyong programa ng paghihiganti at ang maling pag-uusig at paninira, pagsira sa reputasyon at pagwasak sa ligasiya at mandato na ibinigay ng dating Presidente Duterte dito sa ating bansa. Yun ang naging dahilan kung bakit nag-alsa. Mabuti nga yung pag-aalsa nila sa pamamagitan lamang ng balota at hindi sa madugong pag-aalsa. Sa balota nila pinadaan. Kaya nakita mo, naglagapak lahat ang mga nanira kay Presidente Duterte. Ano ba? O sino ba? Sino ba yan? Ayan. O sino yung mga natalo? Sila na yun. Ilan lamang ang nanalo. Napakaswerte pa nga nila at nanalo pa sila. Ha? Yun ang bakit? Kung bakit natin pinupunan na naman tong kaibigan natin. Kaibigan natin to, pero pinupunan natin. Kasi nga, para sa kanya, in his own defense, kasi sinisisi siya. Kasi siya ang general campaign manager. Kasi, mga Pilipino, ikaw ang general campaign manager, kaya natari dahil sa'yo.
O kaya, sa depensa niya, hindi, kayong mga nag-initiate ng impeachment, ako kontra dyan, tinuloy nyo. O, pero tama yung sinasabi niya yun. Pero hindi yun talaga ang pangunahing dahilan. By doing that, you are tinatakpan mo. You're covering up for the real reason of the downfall of the Alianza senatorial candidates. At ang real downfall na yan, caused by the betrayal of the President of this country to his oath of office of serving and protecting the Filipino people. Iyon no ang naging dahilan. O kaya natin pinukontra. Kaya sabi nga natin, tanda mo, Franco, yung nag-viral. Ako yung interview ni Karen Jimeno dyan sa Bilyonaryo, sa kabilang istasyon. Yes. Nung ako'y good luck niya, good luck, Attorney Panelo, for your petition of writ of various forms na pinahin niyo ng anak niyo. Good luck sa inyo. Ang bilis nga ng sagot ko, di ba? Sabi ko, good luck to this government. Correct. Because what it is doing will be the beginning of its fall. Yeah. Doon kayo mag-good luck sa gobyernong ito kasi ang ginagawa niya, ito na simula ng kanyang pagbagsak. Eh, nangyayari na nga yan. Tingnan nyo. Nung matalo ang alyansa, dahil sa ginawa nila kay Presidente Duterte, sila ngayon, nag-aaway. O ano ba tawag mo dyan? Pag sinisi ng isang nasa alyansa, yung kasama niyang kaalyansang mga kongresista at speaker, o hindi ba, nagkakaroon na ng infighting sa loob ng alyansa. Kasi, sinasabi nila, at hindi naman pinasisinungalingan, na interesado si Toby Chanco na maging speaker. O di nag-aaway-aaway na sila. O, yeah. Pangalawa, yung pagkatalo ng maraming kumontra sa mga Duterte, ang nanira sa kanila, umpisa na ng pagbagsak yun. Kasi kung nanalo sila, ibig sabihin, ang Pilipino, kampi sa kanila. Ay hindi. Naglaglagan nga sila lahat. Kaya sabi ko, may 3 taon pa kayo. Presidente Marcos Jr., anong gagawin niyo? Ako, unsolicited advice. Ang gagawin niyo lang, ibabalik niyo lang dito si Presidente Duterte. Medyo tataas ang rating niyo. At saka magiging consistent kayo sa posisyon na walang jurisdiction. At gawin nyo na yung mga hindi nyo nagagawa ng 3 taong nakaraan. Para hindi na lalong mag-alma at magalit ang taong bayan. Otherwise, kung hindi nyo po gagawin, maniwala kayo. Yung sinasabi ko, this will start the beginning of its fall. Nag-start na nga tuloy-tuloy na ho yan. Tayo ng bagong pagpapalit ng mga may hawak sa kapangyarihan. At ayaw sana nating mangyari yun. Kaya gawin nyo na sapagkat yung clock, yung relo, di ba, tumutunog yung ticking. Pag uminto yan, patay na, tapos na tayo. Ayan.